ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maganda at masaya ang mamuhay sa isang lugar kung magkasundo ang bawat isa. Subalit may pagkakataon na hindi maiwasan ang mga hidwaan na madalas ay nauuwi sa hindi magandang samahan. Ikaw kabarangay, ano ang estado ng puso at pakikisama mo sa mga tao sa lugar ninyo? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa lahat ng mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Ako po si Prince, taga Bulacan po ako at dito na ako lumaki, Papa Dudut. Pero sa kasalukuyan ay dito na ako sa Quezon City nakatira. Palagi po akong nakikinig sa inyo kaya naisipan ko na rin na sumulat sa inyo. Gusto kong i-share sa inyo at sa ating mga kabarangay ang experience ko. Kapulutan sana ng aral ang mga nagawa kong pagkakamali at mga desisyon sa buhay na pinagsisihan ko ng sobra ngayon. Uulitin ko, nagsisisi na talaga ako. Kaya ngayon itong pagsulat ko sa inyo ang paraan ko para sabihin sa mga taong nagawan ko ng pagkakamali na kahit na hindi nila ako mapapatawad ay kinikilala ko ang kamalian ko. Gusto kong simulan ang kwento ko noong 4th year high school pa lamang ako. Madalas kasi ako noon tuksuhin ng mga katropa ko kay Sabrina. Kapitbahay namin si Sabrina at 3 taon ang tanda niya sa akin. Hindi pa man kami pinapanganak sa mundo ay magkapitbahay na kami dahil sa mga magulang namin. Magkakilala na kami mula pagkabata. Nakita ko siyang lumaki katulad ko. Huminto siya sa pag-aaral dahil kailangan pang mapagtapos ang nakatatanda niyang kapatid. Maganda siya at mainhin, ang alam ko ay crush din niya ako pero dahil sa sobrang mahiyain niya ay never niyang pinalam sa akin yon. Naghihintay lang pala siya na lumapit ako sa kanya. Dahil sa panunukso at pag-uudyok ng mga katropa, sinimulan kong umaligid sa kanya at niligawan ko siya. Noong una ay hindi siya naniwala sa akin at akala niya ay nasa face lamang ito ng pagiging binata ko at hindi pa ako seryoso sa nararamdaman ko. Para sa kanya ay hindi ko na pinag-isipan ang lahat. Pero sinabi ko sa kanya na kahit may gatas pa ako sa labi ay alam kong gusto ko na siya na maging girlfriend. Kaya patuloy lamang ako sa panliligaw ko sa kanya at noong 18 years old na ako, si Sabrina ang naging first girlfriend ko. Sobrang saya ko sa mga araw na yon, Papa Dudut, dahil ganap na akong binata at hindi ko na poproblemahin kung walang magkakagusto at tatanggap sa akin bilang boyfriend dahil napasagot ko nga si Sabrina. Nainggit sa akin ang iba kong barkada na mas nauna pa raw akong magka-girlfriend kesa sa kanila. Puro kasi panunukso ang alam nila kaya naunahan ko silang magkaroon ng love life. Ako naman ay gusto kong seryosohin ang relationship namin ni Sabrina. At gusto kong may mangyari sa aming dalawa dahil curious ako kung ano ang feeling na gawin yung maging iisa na ang 2 taong nagmamahalan. May ilang ulit din akong nag-attempt na yayain niyang ibigay ang sarili niya sa akin. Pero nabigo ako. Ayaw niya dahil natatakot siyang gawin namin yon. Pero noong matapos na ako ng high school ay dumating ang isang gabi na isinuko na rin niya ang pagkababae niya sa akin, Papa Dudu. Sabrina, salamat ah. Mahal kita. Mahal din kita. Biruin mo. Halos 1 taon na kitang girlfriend pero ngayon lang nangyari to. Masaya ako na binigay mo na sa akin sarili mo. Mahal kasi talaga kita. Swerte ko naman. At may isang tulad mo na mahal ako ng totoo. Hindi ka naman mahirap mahalin, Prince. Dahil pogi ako? Kapal nito. Aminin mo na. Crush na crush mo ako kasi nga ang gwapo ko. Hindi lang naman kita minahal dahil lang sa itsura mo. Ano pa? Dahil mabait ako?
Basta, Anong basta? Sabihin mo na. Ngayon pa ba tayo maglilihiman? Nakita na natin lahat ng itinatago ng isa't isa? ikaw talaga. Alam mo kasi, nakita ko na wala nang dahilan para hindi ko ibigay sa'yo ang sarili ko. Nangyari to kasi mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Sobrang saya ko. Hindi pa rin ako makapaniwala. Maniwala ka na. Ginusto natin to. Pakis nga. Masaya ako sa nangyari. Ganun pala yung pakiramdam. Nung una, hindi ko na-enjoy kasi nag-aalala ako sa pwede mangyari pero habang tumatagal, ikaw at ang pagmamahal natin sa isa't isa na lang yung iniisip ko. Ako rin naman. Natakot ako nung umpisa pero napalitan lahat ng saya. Lalo na nung hindi mo talaga tinanggal yung mga mata mo kakatitig sa akin. Ang gwapo mo kasi. Ako lang to. Di sinabi mo rin. Pakipot ka pa kanina. Oo na. Maganda ka, kaya bagay tayo. Kung magkakaanak tayo, sure akong gwapo't maganda. Huy! Ano pinagsasasabi mo magkakaanak tayo? Hindi pa naman ngayon, nasabi ko lang naman. Pero kung sakali, matagal pa yun. First time pa lang na may nangyari sa atin eh. Pero baka nga mabuntis ako. Paano kung mabuntis ako? Hindi ka naman gumamit ng protection kanina. Hindi ko naman alam na mauuwi sa ganito. Napapayag ka, kaya hindi ako handa. Hindi ako nakapagdala ng kapote. Hayaan na natin, nagkabiglaan eh. Tsaka, ginusto ko rin naman to. Yun naman pala eh. Kaya relax ka lang. Parang ngayon pa lang ako nahihimasmasan matapos ang lahat ng nangyari. Prince, sana lang talaga hindi ako mabuntis. Paano kung mabuntis nga ako, Prince? Pananagutan naman kita kung sakali. Hindi naman yan yung inaalala ko. Alam kong mahal mo ko at kaya mo kong ipaglaban sa mga magulang mo pero pareho tayong wala pang natatapos. Paano na pag-aaral natin? Paano na yung future natin? Hindi naman tayo mayaman. Kailangan nating makatapos. Ayoko mabuntis. Hindi yan. Huwag mo na kasing isipin. Kinakabahan ako. Ayoko pa talagang mabuntis eh. Huwag ka na mag-overthink. Natatakot lang ako. Ang isipin mo, mahal natin ang isa't isa. Huwag mong isipin na mabubuntis ka. Kanina lang ang saya natin tapos ngayon umiiyak ka na. Masaya naman ako eh. Kinakabahan lang talaga ako na baka mabuntis ako. Sige na, tahan na. Mahal kita. Mahal din kita. Ipangako mo sa akin na hindi mo ako iiwan ah. Pangako, hinding-hindi kita iiwan. Kita ko talaga sa mga mata ni Sabrina na sobrang nag-alala siya sa maaaring kahinatnaan ng ginawa naming dalawa. Pero wala namang nangyari. Hindi siya nabuntis. Kaya nagkaroon ulit kami ng lakas ng loob para gawin ulit yon ng maraming beses. Hanggang sa nabuntis ko na pala siya bago kami naghiwalay. Dahil may nanliligaw sa kanya na ibang lalaki. Nagpaliwanag siya na umaaligid lang yung lalaki pero ako pa rin ang mahal niya. Nang malaman naming buntis si Sabrina ay doon na kami natauhan. Wala nang atrasan. Nakabuo kami ng isang buhay na nasa sinapupunan niya. Nabuo ang sanggol na yon dahil sa pagmamahalan naming dalawa. Hindi namin yon ipinaalam sa iba kahit sa mga magulang namin pero nalaman pa rin nila ang tungkol doon. Hindi naman maitatanggi ang pagbabago sa tiyan ni Sabrina. Sobrang kaba na nararamdaman namin. Natatakot kami na hindi na kami makapag-aral at matatali na kami sa pagiging mag-asawa. At hahanap ng paraan para buhayin ang aming anak. Kinausap ako ng mga magulang ni Sabrina at nangako akong pananagutan ko ang anak nila. Pero nang nalaman yon ng magulang ko ay pinagalitan ako, Papa Dudut. Sobrang sakit para kay mama na malaman niyang nakabuntis ako. Na parang lahat ng pangarap niya sa akin ay biglang nawasak na dahil sa kagagawan ko. Sabi ko naman sa kanya na magsisikap ako para sa sarili ko at sa pamilya ko. Pero hindi yun ang gusto ni mama na mangyari sa akin. Bata pa raw ako at bunga ng pagiging immature ko ang nangyari sa aming dalawa ni Sabrina.
Kapag si mama na ang nagsasalita ay parang walang lumalabas sa bibig ko. Malakas ang personality ng mama ko at pakiramdam niya parating tama ang mga sinasabi at pinapaniwalaan niya. Kaya bilang anak niya, siya lang dapat ang paniniwalaan ko dahil nga mas marami siyang karanasan sa buhay. Papunta pa lamang ako ay pabalik na siya at tapos na niyang ma-experience ang mga mai-experience ko pa lamang. May nasasabi talaga si mama sa lahat ng bagay. Sinabihan niya ako na papuntahin si Sabrina sa bahay at gusto niyang kausapin kaming dalawa. Kahit takot si Sabrina ay nilakasan niya ang loob niya para lang sa paghaharap na yon, Papa Dudut. Ilang buwan na pala yan? 3 buwan na po akong hindi dinaadatnan. Ibig sabihin 3 buwan ka ng buntis? Nag-pregnancy test na po ako. Pinagpiti po ako ng mga magulang ko. Anong sabi ng mga magulang mo? Yun ba yung pinatawag ka dun sa kanila, Prince? Opo, ma. Doon ko nakita sa bahay nila na positive yung resulta. Nabuntis ko nga siya. Ilang beses niyong ginawa yon? Ikaw, Sabrina, ilang beses may nangyari sa inyo ng anak ko? Hindi ko na po mabilang. 1 beses 1 araw? Inaaraw-araw mo ba ang anak ko para lang mabuntis ka? Pinlano mo ba talaga na mabuntis ka niya para panagutan niyang dinadala mo? Para matali ang anak ko sa'yo? Ma! Sagutin mo ako, Sabrina! Hindi po sa ganun, tita. Alam mo, kung 1 beses lang, naintindihan ko pang dala lang ng kapusukan niyo yung nangyari. Pero kung maraming beses na at paulit-ulit niyo nang ginagawa, ibang usapan na yon. Sa madaling salita, makati ka. Hindi po ako ganun. Mama naman! Tumahimik ka, Prince. Naku, Iha, ano bang tawag sa'yo kung ganun? Kung hindi ka makate, hindi ka araw-araw magpapakamot sa anak ko. Hindi ka mabubuntis kung di mo sinuko ng maraming beses ang sarili mo. Ginusto mo dahil sa itsura mong yan, di na ako magtataka na makati ka pa sa higad. At ngayong nabuntis ka, gusto mo namang sirain ang buhay ng anak ko? Naku, hindi ako papayag. Wala naman po akong balak pikutin ang anak nyo. Hoy, wag mo akong paikutin, babae. Sabihin mo sa akin yung totoo. Tinrabaho mo talaga tong anak ko, no? Kasi may motibo ka talaga. Mas bata sa'yo si Prince. Ikaw dapat yung nakakaalam ng sitwasyon nyo. Ewan ko ba sa'yo? Bakit ang anak ko pa ang pinag-interesan mo? Mahal ko po siya. Tumigil ka. Yang sarili mo lang ang mahal mo kaya mo to hinayaang mangyari. Akala mo siguro hindi ko alam, no? Alam ko na hindi lang si Prince yung lalaki mo. Hindi po totoo yan. Naku, wag ka nang magsinungaling. Wag ako, Neng. Totoo ba, Sabrina? May iba ka pa bukod sa akin? Wala. Ikaw lang ang mahal ko, Prince. Tumigil ka. Malandi ka. At ngayong nabuntis ka na ng kung sino, kay Prince mo gustong ipasalo yung kakirihan mo? Kapal din ang apog mo, no? Wala po akong ibang lalaki. Si Prince lang po talaga. Hindi si Prince ang ama ng dinadala mo. Sigurado ako. Kaya hindi pwedeng panagutan ni Prince yan. Malandi kang babae. Hindi papasayang kasinungalingan mo sa akin. Huwag mong sirain ang buhay ng anak ko dahil marami akong pangarap para sa kanya. At hindi kasama doon ang maging tatay ng bastarda mong anak. Grabe naman kayo kung makapagsalita. Anong grabe ron? Hindi grabe ang magsabi ng totoo. Ikaw yung grabe. Hindi ka lang malandi. Sinungaling ka pa. Hindi ako sinungaling. Binuntis ako ng anak nyo. Yun ang totoo. Hindi nyo naman kailangang dustahin ang pagkatao ko dahil lang hindi kayo naniniwala. Parang hindi kayo babae ah. Sabrina, huwag kang umalis! Ang kapal na mukha mo, Prince. Hayop ka. Bahagang puntot mo. Sabrina, sandali! Prince, huwag mo na siyang sundan. Pero ma! Sa akin kang tiwala. Hindi ka lalabas ng bahay para sundan siya. Naintindihan mo? Ma, hindi Huwag pwedeng… nang matigas ang ulo mo. Makinig ka sa akin, Prince. At huwag na huwag mong susuwayin tong sasabihin ko sa'yo. Ayoko nang makikipagkita ka sa babaeng yon. Naintindihan mo? Naiintindihan mo? Opo. Huwag kang tatanga-tanga. Tigilan mo na yung kahibangan mo. Hindi mo anak yung dinadala niya, kaya dito ka lang sa bahay. Pumirmi ka rito. Wala akong nagawa, Papa Dudut. Hindi ko kayang ipagtanggol si Sabrina sa mga oras na yon. Nawalan ako ng paninindigan at kahit na anong paliwanag niya sa akin ay hindi ko tinanggap dahil mas pinaniniwalaan ko ang nanay ko.
Nakita ko namang nagmamalasakit lang ito sa akin noon. Naniwala ako na niloloko lang ako ni Sabrina at hindi naman sa akin ang batang dinadala niya dahil may iba pang lalaki sa buhay niya. Isang matinding away ang nangyari sa mga magulang namin. Magkapitbahay nga kami pero parang nagkaroon ng mataas na pader sa pagitan namin. Hindi na kami nagpapansinan at halos hilingin na namin noon na kusa na lamang mapunta sa magkabilang lugar ang tinitirhan namin. Nasaktan ako ng husto sa paghihiwalay namin ni Sabrina, Papa Dudut. Mahal ko siya pero hindi pala sa akin ang batang dinadala niya. Dapat lang na hindi ko siya ipaglaban dahil pinagtaksilan niya ako. Naisip niya siguro na kaya niya akong i-manipulate dahil mas matanda siya sa akin. Mabuti na lamang at may magulang pa rin ako na handang punahin ang lahat ng ginagawa ko noon. Pero pagkatapos ng hindi namin pagkakaunawaan ni Sabrina, ay may nalaman ako na nakapagpabago ng isip ko tungkol sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Maraming pagkakataon na gusto kong lapitan si Sabrina pero hindi ko magawa dahil bantay sarado rin ako ng mga magulang ko at gano'n na rin si Sabrina. Ayaw din ng mga magulang niya na magkita kami at magkausap dahil nasaktan ko sila ng sobra sa ginawa ko at ng pamilya ko. Nasaktan sila na hindi ko inako ang pagbubuntis ni Sabrina at pinaratangan pa siyang malanding babae at nakikipagrelasyon sa ibang lalaki. Pero nagkaroon ng pagkakataon na nagkausap kaming dalawa. Sobrang sincere na mga salita ni Sabrina nung nag-usap kami at ang sabi niya, sana siya ang pakinggan ko dahil siya ang nakakaalam ng totoo. Sumumpa siya sa harapan ko na walang ibang lalaking gumalaw sa kanya. Ako lang kaya nakakatiyak siyang ako ang ama ng dinadala niya. Naniwala ako sa kanya, Papa Dudut. Nagulat ako nang sinabi niya sa akin na gusto niyang magtanan na kami kung totoong naniniwala ako sa kanya. Pero hindi ko kaya. Nasa isip ko na bata pa kami at wala kaming mga trabaho. Inisip ko kung paano namin bubuhayin ang isa't isa, pati na rin ang mga magiging anak namin. Kaya hindi ako sumugal noon, Papa Dudut. Iniwasan na namin ang isa't isa at naging magkaaway yung magkapitbahay na dating magkasundo at magkaibigan ang turingan. Prince, Ma? tatakas ka na naman no? Ma! Gusto ko pong puntahan si Sabrina. Bakit? Nangangati na naman ba yung babaeng yon dahil nakapanganak na siya? Huwag mo sabihin gusto mong kamutin. Ma, hindi naman po ganon. O ano? Dahil sa bata, ganun ba? Opo, gusto ko makita ang anak ko. Nahihibang ka ba? Hindi ka lalabas ng bahay. Ma, gusto kong makita ang anak naming dalawa. Anak ko yung bata. Hindi mo anak yon. Anak yun na ibang lalaki na sinabay niya habang kayo pa. Kahit ano pang sabihin nyo, anak ko yung ipinanganak niya. Tumigil ka. Wala kang alam. Nakita ko sa pictures na pinadala sa akin ng tropa ko. Kamukha ko yung bata, Ma. Kaya anak ko siya. Kamukha ko siya nung bata pa ako. Naniwala ka kagad sa picture? Anak, lahat naman ng bata parang magkakamuka. Kaya tigilan mo na yung katangahan mo na yan. Ma, anak ko yung anak ni Sabrina. Paano ka nakakasiguro? May pambayad ka ba ng DNA test ng bata? Sige, ipagpalagay nating mapapa-DNA test mo yung bata. Kaya mo bang magpalaki ng anak? May pera ka ba? May trabaho ka ba? Mag-isip-isip ka? Nakakonsensya ako, Ma. Tumigil ka! Anong konsensya? Ang dapat mong gawin, mag-aral ka ng mabuti. Hindi ang gusto mong akuin yung isang responsibilidad na alam mong hindi mo pa kaya. Hindi mo pa kayang maging ama. Makinig ka sa akin! Kung di ka titigil sa pag-iyak mong bobo ka, edi sige, puntahan mo si Sabrina. Puntahan mo yung kapitbahay nating inanakan mo. Sa oras na lumabas ka, wag ka nang babalik. Nakatakas ka na nga sa responsibilidad, gusto mo ba talagang balikan at akuin? Kahit isipin pa ng ibang tao na ang sama-sama kong ina, wala akong pakialam. Kapakanan mo ang iniisip ko. Naintindihan mo ba? Ma! Umayos ka! Tumigil ka sa paggawa.
Para kang bata, Prince! Huwag ka nang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Alam mong mahirap lang tayo. Pareho lang tayo ng katayuan ng Sabrina na yon. Kung ipapagpatuloy mo ang pakikipagrelasyon sa kanya, saan kayo pupulutin? Pareho kayong walang trabaho, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sa tingin mo magiging maganda ang buhay mo sa kanya? Pero kasi ma... Wala nang pero-pero. Tapos na ang usapang to. Igagapang ka namin ng tatay mo para makapagtapos. Yun ang pagtuunan mo ng pansin. Hindi yung bata na hindi naman iyo. Huwag mo nang isipin pa si Sabrina at yung anak niya. Di ba't sinabi naman ng mga magulang niya na kaya nilang buhayin yung bata? O di sila na. Kaya huwag ka na mag-alala. Hayaan mo na silang mamroblema. Paano kung dumating yung araw na kamuhian ako ng anak ko dahil sa ginawa ko sa kanya? Dami mong alam? Ano bang akala mo? Bida ka sa isang teleserye? Gumising ka nga sa kahibangan mo? Wala ka sa teleserye, totoong buhay to. Ang kailangan dito, diskarte, hindi drama. Anong makukuha mo dyan sa pag-iyak-iyak mo? Kaya sikapin mo na magtapos. Kailangan mo makapagtapos ng college. Makakuha ka ng matinong trabaho at magkaroon ng magandang buhay. Para kahit ikaw man lang makaalis sa ganitong buhay. Huwag mo na kaming isipin ng tatay mo. Ang importante, gumanda ang buhay mo. Naiintindihan mo ba ako? Opo. Sige na, matulog ka na. Pinakinggan ko si Mama Papa Dudut. Wala namang magulang na gustong ipahamak ang anak kaya para sa akin ay tama ang desisyon ni Mama para sa akin. Itinigil ko na ang pakikipagkita o pakikipag-communicate kay Sabrina at sa anak niya. Inisip ko na lamang na hindi ko nga anak ang bata para hindi na ako mabagabag sa bawat gabi. Ang dating pag-ibig ay napalitan ng galit. Hindi na kami nagpapansinan ni Sabrina. Nakikita kong gusto niyang mag-move on at hindi na ako pinakilala sa anak niya na ako ang ama. Matapos ang halos 2 taon ay may pinakilala sa akin ang nanay ko, anak ng kaibigan ni Mama, si Casey. May kaya ang pamilya niya. Pinag-date kaming 2 hanggang sa naging kami na. Gusto ng mga magulang namin na ikasal kaming 2. Maganda siya at nahulog agad ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Pumayag siya nang alokin ko ng kasal dahil buntis na rin siya noon. Ikinasal kaming 2 at ang pamilya ni Casey ang gumastos para doon. Magarbo ang kasal. Pero noong nasa may altar na ako at pinagmamasdan ko si Casey, si Sabrina ang naisip ko. Pati ang anak naming babae. Kung mayaman lang siguro si Sabrina ay tiyak na ikinasal kami. Hindi haharang si Mama na magsama kaming 2 pero mahirap lang si Sabrina. Kaya kay Casey ay pabor na pabor si Mama. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, mahal ko rin si Casey. Pinakasalan ko siya dahil mahal ko siya at hindi dahil sa pera lang. Sobrang saya ko, mahal. Kuritin mo nga ako. Parang nananaginip lang ako. Casey, hindi mo na kailangan pang kurutin. Eto, hahalikan na lang kita. Mwah! Lahat ng to hindi pa naginip. Kasal na tayong 2, mahal. Asawa na kita. Magiging magulang na tayo soon. Sana maging maayos yung panganganak ko. Kinakabahan na talaga ako. Ano ka ba? Huwag kang kabahan. Kaya mo. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Babantayan kita, pangako yan. Thank you, Prince. Ako dapat magpasalamat sa'yo. Tsaka sa totoo lang nahihiya ako. Kasi tong kasal natin, pamilya mong gumastos sa lahat. Pero kung tutuusin, kami dapat ang sumagot nito kasi ako yung lalaki. Huwag mo nang isipin yon. Kapag naging engineer ka na at meron ng sapat na ipon, pakasal tayo ulit. Ikaw na ang gumastos sa pangalawang kasal natin na yon. Pwede. Pakakasalan kita. At ako nagagastos sa lahat. Aasahan ko yan, mahal. Pero ngayon, magsaya muna tayo sa kasal natin. At dahil buong pamilya ko yung gumastos, no offense, mahal, gusto ko lang na ipangako mo sa akin na hinding-hindi mo ko lolokohin. Oo naman. Hinding-hindi kita sasaktan. Ikaw lang at ang magiging anak natin ang mamahalin ko. Pangahawakan ko yan. Alam mo naman na hindi rin maalis sa isip ko yung dati mong girlfriend. Yung kapitbahay nyo. May anak pa kayo.
Mahal, hindi ko anak yun. Hindi ako ang tatay ng bata. Huwag ka na mag-isip ng kung ano. Casey, tama ang anak ko. Faithful sa'yo si Prince at wala sa kalingkingan mo yung Sabrina na yon. Gusto niya lang na may managot sa ginawa niyang kalandian sa mga lalaki. Kala niya yata mauuto niya ang anak ko. Pero nagkamali siya dahil alam ko yung mga pinaggagawa niya. Sawsawan ng bayan yung babaeng yon. Please, wag mo na siyang isipin para hindi masira yung moment nyo. Kasal nyo ni Prince ngayon. Dapat ang pagbuo ng pamilya nyo ang pinag-uusapan nyo. Tama po kayo, Ma. Ayan, makinig kayo sa akin. At kung manggugulo na naman yung babaeng yon, ako mismo ang haharap sa kanya. Kasal na kayo ni Prince. Ikaw ang pinakasalan ng anak ko kasi ikaw ang mahal niya. Hindi ka kalad-karing babae. Matino ka. Salamat, Ma. Basta sabihan mo ko kapag naglolo ko o sinaktan ka ni Prince. Hindi ka niya pwedeng saktan, Iha. Mananagot siya sa akin. Mama naman, hindi ko sasaktan ng asawa ko. Aba dapat lang. Ipinapangako ko, tulad ng sinabi ko kanina, sa hirap at ginhawa, nandito ako para mahalin ka, Casey. Kayo lang na magiging anak natin ang mamahalin ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Prince. Pero parang takot na takot talaga ako ng mga anak. Tama na siguro yung isang anak lang. Naku, tama rin naman. Pwede ka nga mag-contraceptive, Casey, kung sakali. Ang importante, may isang anak na kayo. Opo, Ma. Mas mabuti na rin na isa lang yung anak namin para mas maibuhos ko lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Kinakabahan man ako pero excited ako na makita ko yung magiging anak namin ni Prince. Ako rin. Excited na ako sa anak natin. May tatawag ng lola sa akin. Lola Paloma. Nakakatuwa. Bagay na bagay, pero dapat mas sosyal. Mamila! Mamila? Naku, mukhang mas gusto ko yan ah. Papadudot mahal ko si Casey. Nagpakasal ako sa kanya hindi dahil sa katayuan ng buhay. Totoo pong mahal ko siya pero nang panahon na yon, masakit sa akin ang ginawa kong pagdideny sa anak namin ni Sabrina. Dahil parang nakikita ko noon ang sarili ko sa bata habang lumalaki ito. Nagsinungaling lang ako sa harap ni Casey para iparamdam sa kanya na totoo ang pagmamahal ko. Minsan talaga'y kailangan nating magsinungaling para pagtakpan ang lahat. Para hindi maramdaman ng tao na hindi tayo totoo sa kanila. Minsan kasi, ang kasinungalingan pa yung nagbibigay ng katotohanan para sa kanila. Nung pinanganak na ni Casey ang anak namin ay mas naging matibay ang paninindigan ko na siya lang ang mamahalin ko. Hindi ko na dapat isipin na magkaroon pa kami ng relasyon ni Sabrina o ng anak namin. Buo na ang loob ko, Papa Dudut, na burahin na si Sabrina at ang anak namin sa buhay ko. Kahit magkapit-bahay lang kami, para sa akin ay wala kaming nakaraan. Sinisiguro ko na lang na maayos ang binuo kong pamilya. Dahil pareho na kaming bata ni Casey at hindi nakapagtapos ng pag-aaral, ay napilitan akong magtrabaho. Pinagawan kami ng mga magulang niya ng internet cafe para may mapagkunan kami ng panggasto sa araw-araw at para hindi naman ako magmukhang batugan. Huminto si Casey sa pag-aaral dahil kailangan niyang alagaan ang anak namin. Pareho kaming huminto sa pag-aaral dahil ako naman ang nagbabantay ng internet shop. Tanggap kong ganoon talaga ang buhay lalo na't may pamilya ka nang binubuhay. Sa ganitong sitwasyon, lalo na kung umiiyak ang anak namin ni Casey ay nakokonsensya ako sa ginawa ko sa anak namin ni Sabrina. Pakiramdam ko noon ay napakasama kong tao at mas lalo bilang ama sa bata. Pero wala na akong magawa dahil hindi naman ako nagpakaama. Isa pa ay may anak na rin akong inaalagaan ng panahon na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam kong may kanya-kanya na kaming buhay ni Sabrina, Papa Dudut. Pero apektado pa rin ako sa mga ganap niya sa buhay dahil magkapit-bahay pa rin kami. Kung hindi ako nakapagpatuloy sa pag-aaral ko
Nakapagtapos naman si Sabrina ng kurso niya sa kolehiyo. Naging malusog ang aming anak na hindi ako kinilalang ama. At ang mas masakit pa ay nakikita ko pa noon kung paano makipaglambingan ang anak ko sa abogado niyang boyfriend. Parang sila ang magama at feeling ko na dapat ako ang lumalambing sa bata. Ayaw ko mang isipin pero nagsiselos ako. Sa pagsasama namin ni Casey, walang araw na hindi kami nag-aaway. Nagsiselo siya tuwing may pagkakataong nahuhuli niya ako na tumitingin kay Sabrina kahit na hindi naman yon sinasadya. Hindi naman niya tinatanggap kahit na anong paliwanag ko. Inuulit niya sa akin na ang pamilya niya ang nagpapakain sa amin, ang nagbigay ng pagkakakitaan namin. Pero pinagtatrabahuhan ko naman. Hindi naman ako batugan na humihilata lang. Hindi ako ganon papadudot. Pero masakit kapag galing mismo sa bibig niya na parang ginagamit ko siya at ang pamilya niya para lamang sa pera. Dahil kung pera-pera lang talaga sana ay humanap na lamang ako ng babae na mayaman talaga para hihilata na lamang ako. Kung si Sabrina kaya ang ipinaglaban ko, baka ibang naging buhay ko dahil sa pagkakaalam ko ay maraming pangarap si Sabrina para sa aming dalawa. Sabi niya sa akin na kapag maipanganak niya ang anak namin ay gusto niyang bumalik sa pag-aaral para kapag nakapagtapos siya ay kaya naming suportahan ang pag-aaral ng mga anak namin. Nagawa ni Sabrina ang makapagtapos. Pero ako ay parang kandilang nawawala ng apoy para mangarap. Lalo na't araw-araw na lamang akong inaaway ni Casey. Nakita kitang patingin-tingin sa Sabrina na yon. Hanggang ngayon ba, mahal mo pa rin siya? Ano ka ba naman? Wala na si Sabrina sa buhay ko. May kanya-kanya na kaming buhay. Tigilan mo na yan. Hindi! Nararamdaman ko may pagtingin ka pa rin sa kanya. Pwede ba, Casey? May anak na tayo. Kasal na tayo. Tapos yan pa rin ang iniisip mo? Pwede bang future na lang natin ang isipin mo? Future? Anong maibibigay mong future sa anak natin, ha? Nagtatrabaho ako. Hindi naman ako nakatunganga lang dito ah. Ako yung nagbabantay ng internet shop. Hindi ba yung trabaho para sa'yo? Kontento ka na lang ba sa ganyan? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Binabantayan ko rin ang anak natin. Hindi ko naman kayo binababayaan. Ayoko na ng ganitong buhay. Bakit ba kasi kita pinakasalan eh? Prince, Casey, pwede bang wag na kayong mag-away? Natatakot na tong bata sa pag-aaway nyo. Ma, pwede ba lumabas muna kayo? Doon yun na sa labas ng kwarto patulugin yung bata. Prince, ayusin nyo to. Wag naman kayong mag-away araw-araw. Ma, ano ba? Lumabas na muna kayo! Oh siya, eto, lalabas na. Pero umayos kayong mag-asawa. Tigilan nyo na yung pag-aaway. Anong plano mo? Hihiwalayan mo ako, ganun ba? Pagod na ako. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko. Wala akong tinatago sa'yo. Wala kaming tinago sa'yo, Casey. Alam mo naman, alam ng pamilya mo na hindi kami mayaman. Hindi ako nagkunwari sa'yo. Alam ko yun. Kasalanan ko rin na naniniwala ako magbabagong buhay mo dahil sa tulong ng parents ko. Pero hindi eh. Forever na yata tayong ganito. Oo na! Forever na tayong ganito. Forever na akong ganito. Nagbabantay sa internet shop, walang natapos, walang future. Ganito na ako. Okay ka na? Hindi ako okay. Ayoko ng ganito. Anong ayaw? Gusto mo nga akong hiwalayan. Bakit? Hindi ba ito naman yung gusto mo? Para maakit mo na yung Sabrina na yon at maging kayo ulit? Nakapagtapos na siya ng pag-aaral, pwede na siyang tanggapin ng mama mo. Bakit mo ako sinampal? Ang kapal ng mukha mo. Masakit bang marinig yung totoo? Casey, sorry. Hindi ko sinasadya. Huwag mo akong hawakan! Sorry, mahal. Huwag mo akong hawakan! Ilang beses mo na ako sinaktan, Prince! Ilang beses mo pa akong kainsaktan, ha? Kasalanan mo naman eh. Ano? Ako? Ang kapal talaga ng mukha mong hayop ka! Siguro nga mali lang talaga yung naramdaman ko sa'yo noon. Sana talaga hindi na kita pinakasalan! Kung alam ko lang na magiging impyerno yung buhay ko ngayon kasama ka, hindi na sana kita pinakasalan! Kung ganito rin ang
naman na araw-araw mong ipapamukha sa akin na wala akong kwenta, na wala akong mararating sa buhay kasi mahirap lang ako at di rin nakapagtapos sa pag-aaral. Sana nga, hindi na kita pinakasalan! Ayoko na! Hindi na ako masaya! Hindi ako naging masaya sa'yo! Ano? Tama ba yung narinig ko na maghihiwalay kayo? Opo, hindi ko na po kaya makisama sa anak nyo. Wala na ngang may pagmamalaki. Nananakit pa ng babae. Casey! Prince! Ano ba naman kayo? Huwag kayong maghiwalay! Tama na, Ma. Kung ayaw na ni Casey, titigilan na tong kagaguhan na to. Ayoko na rin. Tama lang na maghiwalay na kaming dalawa. Dahil sawang-sawa na ako sa bunganga niya. Tuluyang kaming naghiwalay ni Casey Papadudut. Isinama niya ang anak namin, pinasara din ng mga magulang niya ang internet cafe at ibinenta ang lahat ng computers. Nawalan ako ng hanap buhay at parang nawalan na rin ako ng buhay. Hindi ko na rin nakikita si Sabrina dahil lumipat ito ng tirahan dahil sa kanyang trabaho. Ang anak naman namin ni Sabrina ay naiwan sa bahay nila. Kapag may pagkakataon ay nilalapitan ko ang bata pero ayaw nitong lumapit sa akin. Lalo na nang makita ko ng lola nito. Galit pa rin sila sa akin at ayaw nilang lapitan ko ang anak ko. Walang araw na hindi ako pinagsasabihan ng nanay ko na mali ang ginawa kong pakikipaghiwalay kay Casey. Para siyang sirang plaka na ayaw ko nang pakinggan. Hanggang sa dumating ang araw na nakita ko si Sabrina. Gusto ko siyang makausap noon para pag-usapan ang lahat ng nangyari sa amin. Pati na rin ang mga kasalanan at pagkukulang ko sa kanilang mag-ina. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon noon na makausap siya ay hindi ko na yon pinalampas pa. May parte pa rin kasi sa akin na gusto kong magkabalikan kaming dalawa. Lalo na't wala ng pag-asa ang relasyon namin ni Casey Papadudut. Sabrina, hintayin mo ako. Huwag mo naman akong deadmahin. Prince, pwede ba wag mo na akong lapitan? Sabrina, mahal pa rin kita. Hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan yung pagmamahal mo. Kapag di mo ba ako tinigilan, hindi lang sampal yung aabuti mo sa akin. Sabrina naman, nagmamakaawa ako. Mahal pa rin kita. Hindi mo ba naririnig yung mga pinagsasasabi mo? Nakakaya sa mga tao nakakarinig sa mga kasinungalingan mo. Sabrina, totoo. Mahal kita. Balikan mo na ako. Wala na kami ni Casey. Hindi ka na talaga natuto. Hindi mo ako mahal at mas lalong hindi mo mahal yung anak ko. Sarili mo lang yung mahalaga sa'yo. Kung noon, kaya mo pa akong utuin, pwes hindi na ngayon. Matagal na akong nagising sa bangungot na yon. Bigyan mo ako ng second chance, please. Hindi ka ba nakakaintindi? Wala lang chance. Tapos na tayo. Aaminin ko, minahal kita noon. Kaya nga binigay ko sa yung sarili ko ng paulit-ulit hanggang mabuntis mo ko. Pero mali na minahal kita kasi di mo deserve yun. Nagkamali ako. Si Mama kasi... Huwag mo nga siyang isali sa usapan. Alam kong ayaw ng nanay mo sa akin kasi ayaw niya sa kauri niya, sa isang pobreng tulad ko. Taas din ang tingin ng nanay mo sa sarili niya, no? Nakakatawa. Meron pala talagang pobreng mata pobre. Kapal ng mukha niyong dalawa. Pero nagising na ako. Hindi na niya ako kayang diktahan. Prince, huli na ang lahat. Wala nang second chance para sa atin at may boyfriend na ako. At kahit nagkataon na wala akong boyfriend, hindi na ako papatol sa'yo. Hindi ako papatol sa isang lalaking may asawa na. Hindi pa ako ganun kadesperada para magpakatanga sa isang katulad mo. Wala na. Wala na kami ni Casey. Wala na nga. Pero kasal pa rin kayo. At pwede ba, hindi ka ganun kagwapo para magpakababa ako at piliing makasama ka. Mahal ako ng boyfriend ko. Bukod sa matinong tao siya, tanggap niya ako at yung nakaraan ko. At magpapakasal na kami. Ha? Magpapakasal na kayo? Oo, nakakabingi ba yon? Kasi kapag mahal mo, pahahalagahan mo. Pakakasalan mo. Yun sana gusto kong mangyari sa atin nun eh. Pero buti na lang hindi mo ako pinanindigan. Mas maayos na lalaki yung pakakasalan ko, hindi tulad mo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Mukha kang kawawa. Mukha kang miserable. Sabrina naman, patawarin mo ko. Pero tama ka. Kasalanan ko kung bakit miserable ako. Kung bakit miserable ang buhay ko. Inutil ako. Masama akong tao. Wala akong paninindigan. Sige na,
Ayoko na marinig yung drama mo. Umalis ka na dyan. Tumabi ka. Huwag kang humarang sa daraanan ko. Pwede pa ba tayo maging magkaibigan tulad ng dati? Bobo ka ba kausap? Yan ang napapala mo sa nanay mong pobreng mata pobre. Nawalan na ng sustansya yung utak mo. Nakakatawa na tatanungin mo pa kung pwede tayo maging magkaibigan? Tanga, sinira mo ang lahat sa atin. Hindi naman pwede na pagkatapos mo sirain yung pagkatao ko, gugustuhin ko pa rin na tanggapin ka bilang kaibigan. Hindi ako kagaya mong tanga. Tsaka pwede ba? Huwag na huwag ka nang lalapit sa akin. Sa amin ang anak ko. Wala ka ng karapatan sa kanya. Sabrina! Simula ngayon, huwag mo nang ipapakita yung pagmumukha mo sa akin, ha? Kahit anino mo, ayoko na makita. Mabubuhay ako na wala ka. Gusto ko na ng katahimikan. Tumulo ang luha ko nang makita ko kung paano maglakad papalayo sa akin si Sabrina. Masakit pero deserve ko naman lahat ng yon. Nangihinayang lamang ako dahil sinayang ko yung pagmamahal ni Sabrina sa akin noon. Naging makitid ang utak ko at nauwi sa maling desisyon pagdating sa pag-ibig. Kaya naisip kong pumunta na lamang dito sa Manila para humanap ng trabaho at magbagong buhay. Natanggap ako sa construction, Papa Dudut. Gusto kong makaipon at magpatuloy sa pag-aaral. Gusto kong magbigay ng sustento sa mga anak ko pag nakatapos na ako ng pag-aaral. Gusto ko silang pag-aralin gamit ang sarili kong pera. Papa Dudut, gusto ko talaga na kapag lumaki na ang mga anak ko ay hindi sila makapag-asawa ng tulad ko. Sana'y makatagpo sila ng matino at kaya silang ipaglaban. Hindi tulad ko na isang duwag at sa ngayon ay hindi na ako tumitingin sa babae. Ayaw ko nang makasakit pa at makasira pa ng buhay. Nabalitaan ko, Papa Dudut, na kinasal na si Sabrina sa boyfriend niya. Masaya ako na naging maganda ang buhay nilang mag-ina. Si Casey naman ay may kinakasama ng ibang lalaki at mabuti naman ang naging kalagayan ng anak ko sa kanila. Sana sa lahat ng mga nakikinig sa kwento ko, lalo na sa mga lalaki dyan, huwag niyo pong gayahin ang ginawa ko. Kapag hindi pa kayo ready, huwag na huwag munang galawin ang isang babae at huwag kayong pumasok sa isang sitwasyon na ikakasira ng buhay ninyo. Dahil nasa huli talaga ang pagsisisi. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa mga kabarangay na nakikinig. Maraming salamat din sa Barangay LS 97.1 sa pagkakataon na maitampok ang kwento ng aking pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Prince. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mabilis na makabighani ang isang ngiti dahil madalas na ito ang una nating napapansin sa tao na bago pa lang natin nakikilala. Pero hindi lahat ng taong nakikita nating nakangiti ay masaya. Dahil kadalasan ang lungkot ay kayang ikuble ng isang matamis na ngiti sa ating mga labi. Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Angelica. Isang babae na nagbago ang pananaw mula nang pumanaw ang kanyang ama. Naging dahilan yon para saglit siyang maligaw ng landas. Hanggang sa makilala niya ang binatang si Edsel na magpapabago sa kanyang buhay. Ang binatang nagbigay ng magandang ngiti at naging dahilan para siya ay kaagad na mabighani. Pero hanggang saan siya dadalhin ng pagmamahal na nararamdaman niya para kay Edsel? Hanggang kailan susuklian ni Edsel ang pagmamahal na ibinibigay niya? Hanggang kailan sila tatagal sa isang relasyon na biglaan at walang paghahanda? At hanggang kailan nila mamahalin ang isa't isa?
Gusto mo na bang malaman kung ano nga ba ang mga pagsubok na pinagdaanan ni Angelica? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ba'y nahulog na rin ang loob mo sa isang tao dahil sa kanyang magandang ngiti? Napigilan mo ba ang puso mo o mas lalo mo siyang minahal sa paglipas ng panahon? Si Angelica kaya, anong desisyon ang pinili niya nang malaman niyang mali ang pagkakakilala niya sa lalaking kaagad niyang minahal? Naging masaya kaya siya sa bandang huli? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, may mga oras na hindi natin maamin sa ibang tao na hindi talaga tayo okay. Pilit nating tinatago ang totoong nararamdaman natin. Kaya sa huli ay nahihirapan tayong ipakita sa kanila kung ano talaga ang personality natin talaga. Dahil nasanay na lang tayong nagpapanggap at pilit na tinatago ang totoong nararamdaman natin. Magandang araw sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Just call me Angelica. Hindi ko tunay na pangalan. 29 years old at nagtatrabaho dito sa Laguna. Matagal na ako nakikinig sa inyong programang Barangay Love Stories. At dahil matagal ko nang tinatago ang problemang ito, kayo ang naisip kong sulatan para kwentuhan ng buhay ko. Kaya marami akong detalye sa sulat na ito na sadyang binago para maitago na rin ang pagkakakilanlan ko. Papadudot, solong anak lamang ako ng mga magulang ko at masasabi ko na lumaki ako sa isang masaya at mapagmahal na pamilya. Ako rin ang unang apo ng mga magulang nina daddy at mommy. Dahilan para ibigay at iparamdam nila sa akin ang labis na pag-aalaga at pagmamahal. Kaya naman sinuklian ko yon ng bagay na alam ko ang pag-aaral ng mabuti para makita nilang lahat ng sakripisyo nila para sa akin ay nagbubunga ng maganda. Kaya lang nagbago ang lahat mula nang mamatay ang daddy ko o Papa Dudut. Hirap naman buksan itong pinto. Bakit pa ayaw pumasok itong susi ko dito sa doorknob? Sure naman akong bahay namin to. Kakainis ah. Ay, kabayo! Mami. Sabi na nga ba't ikaw yung pilit na nagbubukas ng pinto eh? Ayaw po kasing pumasok ng susi ko sa doorknob eh. Kaya hindi ko mabuksan tong pinto. Paano mo naman mabubuksan ang pinto kung ibang susi ang hawak mo? Ay, putik. Susi pala ng kwarto ko to. Halika na, isara mo yung pinto pagpasok mo. Sige po, Mami. Mami, sorry kung ngayon lang po ako nakauwi kasi ano po, may tinapos po kaming research paper ni Olive. Hanggang 2:00 ng madaling araw? Opo, kasi medyo mahirap po yung topic ng research paper namin eh. May kinalaman ba sa alak yung topic nyo? Po? Tinatanong kita kung may kinalaman ba sa alak ang topic ng research paper ninyo. Wala po. Wala naman pala. Bakit amoy alak ka? O ngayon hindi ka makasagot. Kasi nagsisinungaling ka na naman sa akin. Bakit kasi hindi mo nalang sabihin na galing ka sa gimikan at hindi sa pag-aasikaso ng research paper na yan? Oh, hindi ka pa rin magsasalita? Alam ko na ilang beses nang nangyayari to, Angelica. Nauuwi ka ng madaling araw habang malalim na ang tulog ko. Hindi lang kita kinakausap dahil palagi akong pagod sa trabaho ko. At alam ko rin na kapag kinausap kita, hahaba na naman ang diskusyon na kagaya nito.
Sorry po. Pero hindi ko naman po pinapabayaan ang pag-aaral ko. Aba, dapat lang. Kasi ako na lang ang nagtatrabaho sa bahay na to. Ako na lang ang gumagawa ng paraan para mabigay ang pangangailangan mo. Alam ko naman po yun. Kung alam mo yon, sana hindi mo ako masyadong binibigyan ng sakit ng ulo. Hindi ka umuwi ng madaling araw at amoy alak kagaya ngayon. Hindi ko naman po to palaging ginagawa. Hindi nga palagi pero madalas. May mga kapitbahay tayong nagsasabi sa akin na nakikita kanilang nakatambay sa resto bar kasama ng ibang kaibigan mo. Mami, hindi po yun madalas. Paminsan-minsan lang po talaga kapag maagang natatapos ang klase namin. Pero hindi pa rin tama na tumatambay kayo ron at nagpapaabot ng madaling araw. Alam mo, kapag nagkaroon ako ng oras, pupunta talaga ako dun sa resto bar na yon. Bakit nyo naman po gagawin yun? Pagsasabihan ko sila na hindi sila dapat tumatanggap ng mga customer na college student. Pero 18 years old na po ako. Hindi na po ako bata para hindi nila papasukin doon. Kahit na! Estudyante ka pa rin! Kaya hindi ka dapat tumatambay sa ganong lugar. Basta, iwasan mo ng pag-gimik pati na mga kaibigan mong sulsol. Ayoko masira ang pag-aaral mo. At lalong ayokong masayang lahat ng pinagpaguran ko dahil lalaki ka lang na patapon ang buhay mo. Papadudot masasabi ko na matalino akong bata noon. Graduate ako ng salutatorya noong elementary at valedictoria noong high school. Kaya nga tuwang-tuwa sa akin ang mga magulang ko. Palagi nilang sinasabi na malayo ang mararating ko dahil sa katalinuhan ko. Marami rin silang pangarap at plano para sa akin. Nakikita na raw nila na magiging isa akong mahusay na abogado. Bata pa lang kasi ako, ayun na rin talaga ang pangarap ko. Ang taas kasi ng tingin ko sa mga abogado na napapanood ko sa mga teleserye. May mga kamag-anak din ako na ganon ang propesyon kaya naman gusto ko talaga na sumunod din sa yapak nila. Pero nagbago ang lahat noong mamatay si daddy noong first year college pa lamang ako. Unang taong ko sa kolehiyo kung saan ay excited na akong tuparin ang pangarap naming lahat. Daddy's girl kasi talaga ako kaya nahirapan akong mag-move on sa pagkawala niya. Ang pakiramdam ko noon ay parang wala ng dahilan para ayusin ko pa ang pag-aaral ko. Oo, nandyan pa rin si mami para sa akin pero iba pa rin kapag si daddy ang nakakakita ng mga achievement ko. Iba yung pakiramdam kapag nakikita ko siya na masaya sa bawat tagumpay na naaabot ko. Bagay na kahit kailan alam kong hindi na mangyayari pa, Papa Dudut. Angelica! Angelica! Po, Mami. Gumising ka dyan at pag-uusap tayo. Mami, maaga pa. Mataas na ang sikat ng araw kaya huwag ka nang magreklamo na maaga pa para gisingin kita. Pero wala naman po akong pasok sa school ngayon. Alam ko, pero kailangan nating mag-usap kaya bumangon ka na dyan. Kung hindi, hihilahin kita palabas ng kwarto para magising ka. Angelica! Sabi nang bumangon ka na dyan! Aray, Mami! Bakit niyo naman po ako hinampas sa braso? Kailangan mo na nga kasing bumangon. Bingi ka ba? Di ba sabi ko mag-uusap tayo? Angelica, sinasabi ko sa'yo, kapag hindi ka pa bumangon dyan, makakatikim ka na talaga sa akin. Ito na nga po, Mami. Babangon na. Ano po ba yung kailangan nating pag-usapan? Ito mga class card mo. Saan niyo po nakuha yan? Sa bag mo na nandun sa may sofa. Saka bakit parang gulat na gulat ka? Huwag mong sabihin na wala kang balak na ipaalam sa akin ang tungkol sa 2 subject mo na incomplete at 1 5. Hindi naman po sa ganun, Mami. Ano pala? Kailan mo balak sabihin sa akin na may 3 subject ka na naman na uulitin sa susunod na semester? Mamaya po sana. Mamaya? Talaga? O wala ka talagang balak sabihin sa akin ang tungkol dito? Ay! Angelica! Magdadalawang taon ka na sa 3rd year. Yung ibang kabatch mo nung high school nagtatrabaho na. Samantalang ikaw, nakadalawang palit ka na ng course. Tapos hindi ka pa makaalis sa 3rd year. Mami, hindi ko naman po gustong bumagsak sa mga subject ko eh.
Kung inaayos mo talaga ang pag-aaral mo, hindi ka magkakaroon ng mga ganitong bagsak na grades. Hindi ko naman po kasalanan kung hindi talaga kaya ng utak ko. Ayaw mo lang talagang ayusin ang pag-aaral mo. Bakit ba hindi ka gumaya sa mga pinsan mo na palaging nangunguna sa mga klase nila? Yung ibang pinsan mo na kaedaran mo, may maayos ng trabaho tapos ikaw? Ayan! Kailangan na naman balikan ang mga subject na hindi mo maipasa-pasa. Iba po kasi ako sa kanila, Mami. Huwag niyo po sana akong ikumpara sa kanila. Parehas lang kayo nag-aaral kaya dapat kaya mo ring marating kung ano ang narating ng mga pinsan mo. Pero hindi naman po sila kagaya ko na nawalan bigla ng tatay. Angelica, ilang taon na nating hindi kasama ang daddy mo. Akala ko kahit paano, natanggap mo na wala na siya. Hindi naman po yung madaling gawin, Mami. Pero okay lang naman po ako. Pasensya na po talaga kung pati pag-aaral ko naapektuhan na. Pero mapawi po ako. Gagawin ko po lahat para matapos ang college. Kagaya ng pangako ko sa inyo noon ni Daddy. Papa Dudut, hindi ko naman talaga gusto na palaging magalit o mainis sa akin si Mami. Ayoko nang sinesermonan niya ako o pinapagalitan. At ang pinakaayoko sa lahat, yung kinukumpara niya ako sa mga pinsan ko. Oo, alam ko na may kasalanan din naman ako kung bakit nagagawa o nasasabi ni Mami yung mga yon. Alam ko na may mali ako pero yung mali na yon, hindi ko mapigilan na gawin. Lalo na't yon ang alam ko na paraan para kahit papaano ay makalimutan ko ang kirot na nararamdaman ko dahil sa pagkawala ni Daddy. Kahit mahigit 1 taon nang wala si Daddy noon dahil sa lung cancer, hindi ko pa rin kaagad natanggap yon. Palagi ko pa rin siyang nami-miss at hinahanap-hanap. Palagi pa rin akong umiiyak sa gabi at ipinagdarasal na sana'y bumalik na ulit siya sa amin. Sana'y makasama na ulit namin siya. Kahit sinabi ni Mami na pwede ko siyang iyakan at sandalan sa mga oras na nabibigatan na ako sa dinadala ko sa dibdib ko. Hindi rin pala ganong kadaling gawin yon, Papa Dudut. Lalo na at alam ko na mag-isa na lamang si Mami na bumubuhay sa akin at nagtatrabaho para mapagtapos ako ng pag-aaral. Para sa akin ay ayoko nang maging pabigat sa kanya. Pero ang paggimik at ang paglunod sa sarili ko sa alak, ang tanging alam kong paraan para saglit akong makatakas mula sa malungkot na pangyayari sa buhay ko, Papa Dudut. Papa Dudut, sinubukan ko namang ibalik yung dating ako na masipag mag-aral at hindi mahilig gumimik. Pero parang nawala na talaga ang gana ko na ayusin ang buhay ko. Sa kabila ng mga panenermon sa akin ni Mami ay nagpatuloy ako sa pagiging gimikera. At ang madalas ko noong kasama ay ang best friend kong si Olive. Isang gabi na nagre-resto bar kami ay may napansin kaming grupo ng mga lalaki na panay ang tingin sa amin. Isa sa kanila ang nakakuha ng atensyon ko dahil sa magandang ngiti niya. Bago natapos ang gabi ng paggimik namin ni Olive, nagkakilala kami ng lalaki na may magandang ngiti. Nalaman ko na Edsel ang pangalan niya at nagkapalitan kami ng cellphone number. Gusto niya pa nga na sana akong ihatid sa bahay pero dahil kasama ko si Olive ay tinanggihan ko yung offer na hatid ni Edsel. Mas gusto ko rin ang mga oras na yon na si Olive ang kasabay kong umuwi. Hindi ko pa naman kilala ng lubos si Edsel para agad na sumama sa kanya kahit na simpleng hatid lang ang intensyon niya. Kinabukasan din noon ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Edsel. Kinukumusta niya ako at nagkwentuhan kami. Dumaan ang mga araw at dumanas na rin kaming mag-usap sa text. Hanggang sa magkasundo kaming magkita ulit, Papa Dudut. Edsel, upo na ako Sorry, late ako. Okay lang. Medyo kararating ko lang din naman dito. Talaga? Yung text mo kanina parang 40 minutes ago na. Ang sabi mo, nandito ka na sa coffee shop. Lumabas ulit ako kanina. May binili lang ako sandali. Anong binili mo?
Eto, Uy, grabe! Ang ganda naman ng sunflower bouquet na to. nagustuhan mo? Syempre naman. Sorry kung medyo na-deform na. Nilagay ko kasi dito sa backpack ko. Hindi naman na-deform ah. Ang ganda pa rin oh. Pero mas maganda ka dyan sa mga sunflower na yan. Ewan ko sa'yo. Bakit? Totoo naman yung sinabi ko. Edsel, pwede ba? Tigilan mo nga yung pagtitig mo sa akin. Sorry, hindi ko kasi mapigilan yung sarili ko. Alam mo, dapat hindi mo na ako binilan nitong sunflowers. First date natin to, kaya deserve mo yung mga bulaklak na binigay ko. Gusto ko kasi na kahit paano, maging memorable ang first date nating dalawa. Pero thank you ha, kasi pumayag ka na makipag-date sa akin ngayon. Bakit naman ako hindi papayag? Mukha ka namang mabait. Mabait naman talaga ako, pero ayun nga, inisip ko lang na syempre, baka may iba kang gusto na kitain o i-date sa araw na to. Wala akong boyfriend. Sinabi ko na yan nung gabi na nagkakilala tayo, 'di ba? Oo, pero baka kasi may iba nang pumoporma sa'yo. Yung mas gwapo na tapos may kotse pa. Sigurado naman ako na hindi lang ako yung nakipagkilala sa'yo nung gabing yun sa resto bar. Alam mo ikaw, masyado kang insecure. Hindi medyo naninibago lang siguro. Ngayon lang ulit kasi ako nakaramdam ng ganito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ngayon ko lang ulit naramdaman to. Na parang gusto ko na ulit pumasok sa isang seryosong relasyon. Sa ilang araw na magkausap tayo sa tawag at chat, alam ko na gusto na talaga kita. Edsel, Huwag kang mag-alala, hindi naman ako nagmamadali. Alam ko na hindi natin dapat na minamadali ang mga bagay-bagay. Dapat na mas kilalanin muna natin ang isa't isa. Kaya handa ako na ipakilala sa iyo ang totoong ako. Kaya sana matanggap mo ako kapag mas nakilala mo na ako. ang lalim naman nun. Ang lalim ba? Sorry, ganito lang talaga ako makipag-usap sa personal. Mukha akong maloko kasi nga, ang lakas ko sa alak. Pansin nyo naman nung magkakasama tayo sa resto bar last time, di ba? Pero seryoso ako kapag seryoso ang topic ng usapan. Ibig sabihin ba niyan, seryoso ka sa akin? Oo naman. Kaya nga matagal na kitang kinukulit na makipagkita sa akin eh. Kasi gusto ko na mas magkakilala pa tayong dalawa. Saka yun nga, gusto ko na maramdaman mo na seryoso ako sa'yo. Okay, sige. Tingnan natin kung makita at maramdaman ko nga yung mga sinasabi mo. Tara, order na tayo ng coffee natin. Papadudot, nag-enjoy ako sa unang date namin ni Edsel. Masaya siyang kasama at kausap. Marami rin siyang joke na baon noong araw na yon. Napapatawan niya talaga ako sa simpleng banat na binibitawan niya at napapakilig niya ako sa magandang ngiti niya. Natural kasi na mapulang mga labi ni Edsel. Tapos maputi pa ang mga ngipin niya. Papasa talaga siyang model para sa isang toothpaste commercial. Papadudot, nasundan pa ang pagkikita namin ni Edsel. Ilang beses pa kaming nag-date hanggang sa manligaw na nga siya sa akin. Aaminin ko na attracted talaga ako sa itsura niya kasi bukod sa magandang ngiti niya, gwapo rin ang mukha niya at nakadagdag sa lakas ng dating niya yung katangkaran niya. Kaya naman pagkalipas pa lang ng 2 linggo, sinagot ko na siya. Naging maayos naman ang relasyon namin noong umpisa hanggang sa may mangyari noon na hindi namin inaasahan. Nabuntis ako ni Edsel pagkalipas ng 4 na buwan, papadudot. Ang tagal naman ni Edsel. Nasaan na ba yun? Matawagan nga. Hello? Hello, Edsel? Nasaan ka na? Eto, malapit na ako sa park. Kanina mo pa sinasabi na malapit ka na pero hanggang ngayon wala ka pa rin dito. Malapit na nga. Hintayin mo na lang ako dyan.
Ano pa nga bang ginagawa ko? Pababa na ako ng jeep. Magmamadali na ako maglakad papunta sa'yo. Sige na, bye! Ay nako. Palagi na lang late yung si Edsel sa mga usapan namin. Dati naman hindi siya nalilate ng ganito tapos ngayon, ako nang palagi naghihintay sa kanya tuwing magkikita kaming dalawa. Ay! Angelica! Salamat dumating din. Sorry late ako. Ano bang bago ron? Hindi naman talaga dapat ako malilate. Na-traffic yung jeep na sinasakyan ko. May banggaan kasi sa intersection 3 kanto mula rito. Palagi na lang yan ang dahilan mo. Yun naman kasi ang totoo. Alam mo, mula nung sagutin kita, palagi ka na lang late sa tuwing may usapan na magkikita tayong dalawa at palagi mo na lang dinadahilan yung banggaan na yan. May banggaan naman talaga kanina. Tsaka anong magagawa ko kung talagang palaging traffic dito sa Pilipinas? May magagawa ka. Pwede mong i-adjust ang oras ng pag-alis mo ng bahay para hindi ka malate sa usapan natin. Palibasa, ang bagal mo na ngang kumilos tapos hindi mo pa iniisip yung mga taong na palagi naghihintay sa'yo. Teka, bakit ba parang ang init ng ulo mo? Wala. Siguro may dalaw ka no? Ayan na nga ba ang sinasabi ko eh. Kapag bad trip ka o may dalaw ka, palagi mo na lang binubuntun sa akin ang init ng ulo mo. Ay, bakit pala nakipagkita ka sa akin ngayon? May gusto kong sabihin, Edsel. Ano yun? Tungkol na naman ba yan sa mami mo? O sa kaibigan mong si Olive? O baka naman tungkol sa mga subject mo na wala naman ako maintindihan? Sabihin mo na sa akin para… Buntis ako. Anong sinabi mo? Hindi ba malinaw? Magkaharap lang naman tayo pero bakit parang biglang humina ang pandinig mo? Edsel, 2 salita lang yung sinabi ko kanina. Bakit ba kasi hindi mo na lang ulitin kung ano yung sinabi mo? Buntis ako, Edsel. Buntis ako. Okay na? Narinig mo na? Ako ba ang tatay niyan? Ano ba namang klaseng tanong yan? Gusto ko lang marinig mula sa'yo na ako nga ang tatay ng pinagbubuntis mo. Siyempre, oo. Ikaw lang naman ang boyfriend ko. Malay ko ba kung ano? Kung ano? Ha? Kung ano? Malay mo ba kung kani-kaninong lalaki ko na lang binibigay ang sarili ko, ganon? Edsel, ikaw lang ang nag-iisang lalaki na pinagbigyan ko ng sarili ko. Kaya, wag mo naman sana akong pag-isipan ng ganyan. Sorry, nagulat lang naman ako sa sinabi mo. Ano bang plano mo? Siyempre, ipapaalam natin to kay Mami. Tapos? Magpapakasal tayong dalawa. Ha? Kasal agad? Oo, nasa tamang edad naman na tayo. Pwede na tayong magpakasal. Pero hindi pa ako handa, Angelica. Ayoko pang lumagay sa tahimik. Eh di sana naisip mo yan bago mo ako ginalaw. Bago mo ako kinulit na laging may mangyari sa ating dalawa tuwing may pagkakataon. Sana iniisip mo muna na pwede akong mabuntis bago mo sinabing hindi natin kailangan gumamit ng proteksyon tuwing gagalawin mo ko. Basta. Hindi muna tayo magpapakasal. Pananagutan ko yung anak mo. Anak natin? Ay, pananagutan ko yung anak natin pero hindi muna tayo magpapakasal. Pero paano kung sabihin ng mami ko na gusto niyang makasal tayong dalawa? Hindi pa nga ako handa. Ano bang mahirap intindihin dun? Alam mo, Angelica, sumasakit lang ulo ko sa usapan na to. Ang mabuti pa, mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Edsel? Hoy Edsel, saan ka pupunta? Edsel! Papadudot sa 4 na buwan na relasyon namin ni Edsel, wala siyang ibang pinakita sa akin kung hindi puro kabaitan at pagmamahal. Kaya nga mabilis na lumalim ang nararamdaman kong pagmamahal sa kanya. Hindi naman siya ang first boyfriend ko pero siya ang unang lalaki na pinagbigyan ko ng sarili ko. Unang beses na may nangyari sa amin ni Edsel noong minsan nagtalo kami ng malala ni Mami. Umalis ako ng bahay sa sobrang buwisit ko sa kanya ng mga oras na yon. Tapos ay doon ako natulog sa bahay nila Edsel. Hindi naman ako hinanap ni Mami kasi ang alam niya kay Olive ako palaging tumatakbo at nagpapalipas ng sama ng loob. Pero ng gabi na yon dahil masama ang loob ko, uminom pa ako ng alak kasama si Edsel. At doon nga may unang nangyari sa aming dalawa. Siyempre pagkatapos noon ay ilang beses pa yon na naulit. Pakiramdam ko kasi sa paraan na yon ay mas
na ipaparamdam ko kay Edsel ang pagmamahal ko sa kanya. Tuwing may nangyayari kasi sa aming dalawa, palagi niyang sinasabi ang mga salitang I love you at yun ang gusto ko na palaging naririnig sa kanya. Mas nararamdaman ko rin na mahal niya ako kapag binibitawan niya ang mga salitang yon. Kaya lang mula nang sabihin ko sa kanya na buntis ako, hindi na siya muli pang nagpakita o nagparamdam sa akin, Papa Dudut. Papa Dudut, nang ma-delay pa lang ang menstruation period ko ay kinabahan na kaagad ako dahil alam ko na ang posibleng dahilan noon. At nang bumili nga ako ng 3 pregnancy test kit, hindi ako nagkamali nang makita ko ang resulta ng mga yon. Pare-pareho na 2 guhit na pula ang lumabas. Kasama ko pa noon si Olive nang makita ko na positive ang lahat ng resulta ng 3 PT na ginamit ko. Hindi ko na napigilan pa ang mga lumuha. Ang sabi ni Olive, ipaalam ko na raw kaagad kay Edsel para mapagplanuhan namin ang susunod na dapat naming gawin. Kaya lang Papa Dudut, parang naging mali pa ang ginawa kong yon. Dahil sa nakita kong inis sa mukha ni Edsel, gusto ko ring mainis noon. Kasi hindi lang naman ako ang mag-isang gumawa ng bata na nagsisimulang mabuo noon sa sinapupunan ko. Pero mas nangingibabaw yung kirot na nararamdaman ko dahil sa pinakita sa akin ni Edsel. Kasi ng mga oras na yon, para bang nagsisisi siya na nabuntis niya ako noon, Papa Dudut. Sobrang namroblema talaga ako dahil hindi ko alam kung paano yon sasabihin kay Mami. Mabuti na lang at pagkalipas ng 2 araw, tumawag sa akin si Edsel at sinabi niya na pananagutan niya na talaga ang ipinagbubuntis ko. Kaya pagkatapos naming ipaalam kay Mami at sa mga magulang niya ang tungkol sa pagbubuntis ko, nagpakasal na kami at nagsama sa isang bahay, Papa Dudut. Mami, thank you po sa dala niyong mga pagkain na. Sakto kasi ubos na yung stock namin ng prutas at gulay dito sa bahay. Hindi pa po ako nakakapag-grocery. Sabi ko naman sa'yo, 'di ba? Mag-text o tumawag ka lang kapag wala na kayong stock ng pagkain dito para maipamili ko na kayo kaagad. Ayoko naman po na palagi na lang kaming umaasa sa inyo. Kasal na kami ni Edsel kaya dapat kaming 2 na po ang nagtutulungan ngayon. Kahit may asawa ka na at magkaroon ng ilan pang anak, hindi mababago nun na ikaw pa rin ang unika iha ko. At para sa akin, hindi natatapos ang responsibilidad ko bilang mami mo sa oras na bumuo ka ng sarili mong pamilya. Salamat po, Mami. Tsaka, sorry po. Bakit ka naman nagsusorry? Sorry kasi po. Kasi I failed you. Anak, huwag mo ngang sabihin yan kasi hindi totoo yan. Mami, alam ko naman na failure talaga ako. Kasi lahat ng plano at pangarap niyo para sa akin, hindi ko natupad. Puro problema, sakit ng ulo at kapalpakan lang po ang binigay ko sa inyo. Ako yung tipo ng anak na kahit kailan, hindi pwedeng ipagmalaki ng isang magulang. Hindi totoo yan. Walang totoo sa kahit na anong sinabi mo, anak. Proud ako sa'yo. Mula noon hanggang ngayon. Ano naman pong bagay na ikaka-proud niyo sa akin? Yung bagay na kahit minsan, hindi mo naisip na ipalaglag ang magiging anak niyo ni Edsel. Hindi madaling maging nanay at alam mo yon. Pero pinili mo na ituloy ang pinagbubuntis mo kahit alam mo rin na mahihirapan ka sa bandang huli. At sobrang proud ako sa naging desisyon mong yon, Angelica. Kahit po hindi ko natupad ang pangako ko sa inyo na tatapusin kong pag-aaral ko. Kahit pa mas maaga kang nagpakasal kesa sa akin doon, proud pa rin ako sa iyo, anak. Proud ako kasi ngayon pa lang, nakikita ko ng magiging mabuti kang nanay sa magiging anak mo. Thank you po, Mami. Thank you talaga. Alam mo, kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Tama na nga yan. Nagkakaiyakan na tuloy tayo ng dahil sa thank you mo na yan. Kumusta na ba dito sa apartment nyo ni Edsel? Okay naman po.
Pinakikitunguhan ka naman ba ng maayos ng asawa mo? Opo, maayos po talaga kami ni Edsel dito. Mabait po siya tsaka maasikaso. Kahit siya lang po ang nagtatrabaho para sa mga gastusin namin dito sa bahay, inaasikaso niya pa rin po ako. Hindi niya nga po ako pinaglalaba o pinagluluto. Ang gusto niya lang, lagi ako magpahinga. Siya na raw ang bahala sa mga gawaing bahay. Mabuti naman kung ganon, dahil hindi madaling magbuntis lalo na kapag first time mo pa lang. O siya, kailangan ko na ring umalis at baka matraffic pa ako. Basta pag may kailangan ka, tawagan mo lang ako ha, okay? Opo, Mami. Thank you po ulit. Wala yon. Huwag mo na akong ihatid sa labas at medyo malamig na rin, baka sipunin ka pa. Okay po. Aayusin ko na lang po muna dito sa kusina yung mga dinala niyong pasalubong. O sige na, alis na ako. Mag-iingat po kayo. Bye po. Bye! Nasaan na kaya si Edsel? Siguro naman may dala siyang pagkain para sa hapunan namin. Sinabihan ko na siya kaninang umaga na wala na kaming bigas. Teka nga, ilagay ko na nga muna sa maliit na basket tong mga prutas na dala ni Mami. Grabe talaga ang traffic kapag ganitong oras. Nakakainit ng ulo. Oh, nandiyan ka na pala. Nakasalubong mo ba si Mami? Hindi. Galing ba siya dito? Oo, kaya nga tinatanong ko kung nakasalubong mo siya. Kakaalis lang din niya. Hindi ko siya napansin sa labas. May dala ka bang pagkain para sa hapunan? May nakikita ka bang dala ko na pagkain? Wala, di ba? Pero sinabi ko na sa'yo kaninang umaga na. Saka di ba galing dito yung mami mo? Ano, wala man lang siyang dalang pagkain para sa ating dalawa? Meron. Ayun naman pala. Bakit sa akin ka pa naghahanap ng pagkain? Ang hirap naman kasi sa'yo. Ako na nga ang nagtatrabaho para sa ating dalawa. Ako pa yung inaasahan mo na kumilos para sa mga gawaing bahay. Aba naman, Angelica. Alam ko na buntis ka. Pero kumpleto naman yung mga paa at kamay mo, di ba? Hindi ka naman lumpo. Hindi ka inutil. Kaya baka naman gusto mong humati sa mga responsibilidad dito sa bahay. Baka lang, kung di nakakahiya sa'yo. Sige, ako nang bahalang magluto. May instant noodles naman dito. Maligo ka na muna tapos magpalit ng pambahay para guminhawang pakiramdam mo. Pagkatapos mo, ready ng hapunan natin. Mula nang magpakasal at magsama kami sa isang bahay ni Edsel, malaki ang nagbago sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko alam kung nagbago ba siya o sadyang yun lang talaga ang totoong ugali niya. Madalas na mainit ang ulo niya lalo na kapag galing siya sa trabaho. Pilit ko yung iniintindi kasi alam ko na pagod din siya. Pumasok kasi siyang waiter sa isang restaurant na malapit sa inuupahan naming bahay. At kapag nakauwi na siya ay parang minsan ko lang siya noon na nakitang ngumiti. Hindi na rin siya naglalambing sa akin at madalas na malamig na ang pakikitungo niya. Sa totoo lang ay nami-miss ko noon ang Edsel na nakilala ko. Palagi kong ipinagdarasal na sana'y bumalik yung dating siya at muli ko siyang makasama. Pilit kong tinago at pinagtakpan sa mami ko ang lahat ng nararanasan ko sa piling ni Edsel ng mga panahon na yon. Hindi ko yon sinasabi kay mami kasi ayoko na mag-alala siya sa akin. Nang ipakilala ko kasi si Edsel sa kanya noon bilang boyfriend ko, sinabi niya kaagad sa akin na wala siyang tiwala dito. Kaya nang mabuntis ako ni Edsel, ilang beses niya ring sinabi na hindi siya nagkamali sa naging tingin niya sa asawa ko. Pero sinabi ko naman sa kanya na ang mahalaga, pinanagutan at pinakasalan ako ng asawa ko. At pagkalipas lang ng ilang buwan mula nang makapanganak ako, nagtrabaho na rin ako sa isang pagawaan ng sapatos. Naging regular kaagad ako samantalang si Edsel ay nakailang palit at lipat na ng trabaho sa mga sumunod na taon ng pagsasama namin, Papa Dudut. Grabe, sakit pa rin ang katawan ko. Lalo na tong tagiliran ko. Mukhang kailangan ko na talaga pa-check up to ah. Oh, bakit nandito ka, Edsel? Hindi ako pumasok sa trabaho. Yun, matatalo ko na rin tong kalaban ko.
Nasaan ang anak natin? Pumunta dito yung pinsan ko kanina. Ini-invite tayo sa birthday party ng anak niya. Ang sabi ko, dali na rin niya anak natin sa bahay nila para makapaglaro doon kasama ng mga pinsan niya. Ganun ba? Konti na lang. Matatalo ko na itong Kinuha mo na pala tong mga sampay na damit sa labas? Oo, mulan kasi kanina pero tumigil din agad. Tuyo naman ng mga yan kaya hindi ko na binalik sa sampayan. Sige, tira pa. Konti na lang. Sana man lang tiniklop mo na rin bago ka naglaro dyan sa computer mo. Kinuha ko na nga, dami mo pang sinasabi. Dapat pala, inayaan ko na lang yan mabasa ng ulan sa labas kanina. Ang sa akin lang, sana inuna mo na muna ang tiklopin to kasi makakapaghintay naman yan. Ayan, talo tuloy. Napakaingay kasi ng bunganga mo eh. May pasok ka rin sa trabaho, di ba? Bakit nandito ka pa? Nag-text ako sa katrabaho ko. Sinabi ko magsisick leave ako ngayon kasi masakit na naman ang buong katawan ko. Lalo na tong tagiliran ko. Ikaw ba? Bakit hindi ka pumasok sa trabaho? Wala na akong trabaho. Ano? Ang sabi ko, wala na akong trabaho. Bakit? Nag-resign na ako. Nababad trip ako sa boss namin eh. Palagi na lang nagpapa-overtime. Tapos hindi naman nababayaran lahat ng overtime namin. Dapat kinausap mo na lang muna. Baka sakaling mabayaran nila yung mga kulang sa sweldo mo. Hindi ka sana nag-resign na agad. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Na bad trip nga ako sa boss namin kaya nag-resign na ako. Ayoko na siyang makatrabaho. At mas lalong ayoko na siyang maging boss. Ay, anong plano mo ngayon? Magpapahinga muna ako saglit kahit 3 buwan lang. Saka ako maghanap ng bagong trabaho. 3 buwan? Oo, bakit? Regular ka naman na sa trabaho, di ba? Oo nga, pero Edsel, wag naman 3 buwan. Mahihirapan akong pagkasyahin yung sinusweldo ko sa mga gastusin natin dito sa bahay. Bakit parang nanunumbat ka na kaagad? Kakaresign ko pa nga lang. Hindi naman sa ganun, kaya lang kasi palagi ka na lang nagre-resign sa mga pinapasukan mong trabaho. Kasi nga, hindi ko gusto yung mga napapasukan ko. Tapos buraot pa mga taong nakakasama ko. Alangan namang pilitin ko sarili ko kung nahihirapan na talaga akong makisama sa buraot. Wala namang madaling trabaho. Kahit ako nahihirapan ako sa pinapasukan ko. Iyayabang mo na naman na ikaw, na regular ka kaagad sa trabaho mo. Tapos ako kundi palaging na-e-endo, nag-resign naman sa mga pinapasukan ko. Wala akong sinasabing ganyan, Edsel. Wala kang sinasabi, pero alam ko naman na yan ang gusto mong ipamukha sa akin. Kahit kailan hindi ko ginawa yan. Nagtatrabaho ako kasi gusto kong makatulong sa mga gastusin natin. Kasal na tayo, dapat nagtutulungan tayo. Ayun na nga eh, ikaw ang nagpumilit sa kasal-kasal na yan. Kaya dapat ikaw ang mas mag-effort sa relasyon na to. Sandali nga, alam ko naman na pinilit lang talaga kitang pakasalan ako pero wag mo naman sanang paulit-ulit na ipamukha sa akin yon. Sabi ko naman sa'yo noon, handa akong panagutan ng anak natin. Pero ayoko muna sana magpakasal tayong dalawa. Pero pinilit mo pa rin yung buwisit na kasal na yan. Kaya eto tayo ngayon, parehong naperwisyo ang buhay. So yun lang palang tingin mo sa akin ngayon? Perwisyo lang sa buhay mo? Ay, bakit? Ikaw rin naman, di ba? Alam ko na napilitan ka lang din na magpakasal tayo. Kasi natatakot ka na baka hindi kita panagutan. Oo, aaminin ko na napilitan lang din ako na pakasalan ka. Dahil natatakot ako sa sasabihin ni Mami at ng ibang tao. Natakot din ako na baka takasan mong responsibilidad mo sa akin. Pero, Edsel, mula nang makasal tayong dalawa, pinilit ko rin ang sarili ko na maging mabuting asawa sa'yo at maging mabuting nanay sa anak natin. Pinilit kong mahalin ka ng buo. Pero siguro nga tama ka. Noong una pa lang, dapat hindi ko na pinilit na makasal tayong dalawa. Sa totoo lang, Papa Dudut, gusto ko sanang maging full-time housewife noon para mas matutukan ko ang pag-aalaga sa anak namin at pag-aasikaso sa asawa ko. Pero hindi ko magawa kasi maliit lang ang kinikita ni Edsel sa trabaho niya. Kaya kahit na ilang buwan pa lang ang anak namin, napilitan na akong magtrabaho noon para lang hindi kami patuloy na magipit sa mga gastusin sa bahay. Iniiwan ko na lamang noon si baby kay Mami bago ako pumasok sa trabaho at dadaan ako bago ako umuwi sa bahay namin ni Edsel.
Ganon ang naging simula ng routine namin. Medyo naging maayos naman ang lahat, kaya lang mula nang magkatrabaho ako ay ilang beses namang natatanggal o nag-resign si Edsel sa trabaho niya. Papadudot marami siyang iba't ibang dahilan na ibinibigay kung bakit iniiwan niya ang trabaho niya. Mga mababaw na dahilan na minsan ay hindi ko na maintindihan dahil sumasakit lang ang ulo ko. Hindi kasi madali na ako lang ang nagtatrabaho para sa lahat ng pangangailangan namin sa buhay. Lalo na at habang tumatagal, mas tumataas sa mga gastusin at presyo ng bilihin pero hindi naman tumataas ang sweldo ko, Papa Dudut. Ilang araw din kaming hindi nagkibuan ni Edsel pagkatapos na naging pagtatalo na yon, Papa Dudut. Minsan kasi parang nakakapagod na rin siyang intindihin. At may mga oras na nararamdaman kong nakakapagod na siyang mahalin. Pero wala akong ibang magawa kung hindi ang magpakumbaba at makipag-ayos sa kanya. Kasal na kasi kaming dalawa at walang mangyayari kung patuloy akong makikipagmatigasan sa kanya at hindi siya kikibuin. Kaya naman sa huli ako ang palaging gumagawa ng paraan para magkaayos kaming mag-asawa. Sa araw-araw na pagharap ko sa mga problema namin ni Edsel sa bahay, nagkaroon ako ng malapit na kaibigan na siyang nagsilbing hingahan ko sa trabaho. Ram ang pangalan niya at siyang madalas kong nakakausap tungkol sa problema naming mag-asawa. Sa kanya ko nailalabas ang sama ng loob ko sa relasyon namin ng mister ko. Maswerte ako na palagi siyang willing na makinig sa mga rant ko sa buhay. Alam na niya halos lahat ng problema sa relasyon namin ni Edsel. Alam niya na may parte sa sarili ko na nagsisisi kung bakit ko ba pinakasalan ng asawa ko, Papa Dudut. Uy Angelica, buti na lang nandito ako pa sa kantin. Pa-share dito sa table mo ha. Sige lang. Grabe, buti na lang hindi ako pinag-overtime kanina. Gutom na talaga ako eh. Tambak na naman trabaho natin no. Minsan nga naiisip ko na mag-resign. Kaya lang ang hirap maghanap ng trabaho ngayon. Maayos lang talaga mga requirement ko doon sa ina-applyan ko sa Dubai. Aalis kagad ako rito. Uy, ayos ka lang? Uy, Angelica! Ha? Ano yun? Ano ba yan? Kanina pa ako nagsasalita at nagkukwento dito. Tapos wala naman pala akong kausap. Sorry. May iniisip lang ako. Huhulaan ko. Tungkol na naman yan sa asawa mo no? Oo, may hindi na naman kasi kami napagkasunduan nung isang araw. Anong meron na naman kayo hindi na pagkasunduan? Ang sabihin mo, nag-away na naman kayong dalawa. Pinagaganda mo pa. Ay, ganun na nga Ram. Wala eh. Naging hobby na yata talaga namin yung mag-away sa bahay. Ano naman ang pinag-awayan nyo ngayon? Kung okay lang na itanong ha? Pero maiintindihan ko naman kung hindi mo ikukwento. Kasi nga, buhay nyo mag-asawa yan. Eh sino ba naman ako para pagkwentuhan mo, di ba? Ayos lang, ano ka ba? Para kang ewan dyan. Kailangan ko rin lang talaga ng kausap. Pero, ayun, nag-resign na naman kasi siya sa trabaho niya. Teka, di ba parang wala pa siyang 1 taon doon sa huling napasukan niya? Oo, 5 buwan pa lang siya doon. Ang sabi niya nung una, plano na siyang irregular nung isang boss niya kaya lang, ayun, nag-resign na siya bago pa siya ma-regular. Sayang naman. Bakit nag-resign kagad siya? Hindi niya raw kasi gusto yung pamamalakad nung isang boss niya. Palaging nagpapa-overtime tapos hindi naman daw nababayaran lahat. Ang hirap pa naman ma-regular ngayon sa mga kumpanya. Ay, sinabi mo pa. At kaya rin kami nag-away kasi ang gusto pa niya, 3 buwan muna siyang hindi magtatrabaho. 3 buwan? Kaya niyang hindi magtrabaho ng 3 buwan? Ewan ko ba sa kanya? Yun ang sabi niya kaya hindi ko napigilan ng inis ko. Eh ikaw ba? Okay lang sa'yo na hindi muna siya magtrabaho ng gano'ng katagal. Ay, may magagawa ba ako kung yun ang gusto niyang gawin sa buhay niya? Angelica, palagi may option. Hindi mo dapat hinahayaang pahirapan ka ng ganyan ng asawa mo. Kung nahihirapan ka na sa pagsasama niyo, bakit mo pa siya iwanan? Hindi ko pwedeng gawin yun. Bakit nga? Kasi mag-asawa kami. Kasal kami at may anak kami ni Edsel. Kaya hahayaan mo na lang na maging miserable ang buhay mo sa kanya.
Hahayaan mo na lang na paulit-ulit ka mahirapan sa kanya. Hahayaan mo na lang na maging pabigat siya sa buhay mo. Ewan ko. Hindi ko na alam, Ram. Angelica, kung natatakot ka na baka wala na ibang magmahal sa'yo kapag iniwan mo si Edsel, isipin mo ako. Ha? Anong ibig mong sabihin, Ram? Matagal na kitang gusto, Angelica. Alam ko naman na nararamdaman mo yun. Ayoko lang samantalahin yung pagkakataon na nakikita ko nahihirapan ka sa buhay niyo ng asawa mo. Kaya minabuti ko na lang na hindi ko sabihin sa'yo ng diretso yung nararamdaman ko. Basta kapag natauhan ka at napagod ka na kay Edsel, kapag na-realize mo na hindi mo deserve ang isang walang kwentang asawa na kagaya niya, nandito lang ako, Angelica. Nandito lang ako para sa'yo at pati na rin sa anak mo. Papadudot dahil si Ram ang madalas kong kasama noon. Siya rin ang madalas kong makakwentuhan tungkol sa mga problema ko. Alam niya ang pinagdadaanan ko sa relasyon namin ng asawa kong si Edsel. Alam niya rin na nagsimula kami sa isang magandang kwento na nauwi sa hindi na maintindihang relasyon. Alam niya rin ang malungkot na kwento ng sarili ko kung paano at bakit nagawa kong hindi matapos ang pag-aaral ko. Pakiramdam ko noon, kilalang kilala na ako ni Ram at naiintindihan niya ako. At dahil siya ang madalas kong napaglalabasan ng sama ng loob, hindi nagtagal ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Papadudot nagkaroon po kami ng lihim at maling relasyon ni Ram. Alam ko na malaking pagkakasala yon sa Diyos, pero hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Masaya kasi ako kapag kasama ko siya. Pakiramdam ko noon ay natagpuan ko kay Ram ang lahat ng naging pagkukulang sa akin ng asawa ko. Sobrang minahal ko talaga siya ng mga panahon na yon. Kaya lang ay nagbunga ang pagkakasala na nagawa ko na yon. Nabuntis ako ni Ram at pagkatapos kong ipaalam yon sa kanya ay hindi ko na siya muli pang nakita. Sobra akong natakot noon. At alam ko na kailangan ko ng isang tao na makakaintindi sa akin at hindi ako huhusgahan. Kaya una kong pinaalam kay Mami ang naging bunga ng pagkakasalang nagawa ko noon, Papadudot. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon, anak? Mas okay na po kaysa kahapon, Mami. Hindi ka ba nahihilo o nagsusuka? Hindi na po. Mabuti naman. Kasi balak na sana kitang dalhin sa ospital para magpa-check up kung magtuloy-tuloy ang sama ng pakiramdam mo eh. Normal naman po to, 'di ba? Normal po to para sa isang nagbubuntis. Oo, pero dapat na magpa-check up ka pa rin para alam natin ang kalagayan ng baby mo ngayon. Sa ibang araw na lang po siguro. Kailan mo naman balak sabihin sa asawa mo ang tungkol sa pinagbubuntis mo, anak? Sa totoo lang, hindi ko po alam, Mami. Angelica, kailangang malaman ni Edsel ang tungkol sa batang yan. Alam ko naman po yun. Siguro humahanap lang ako ng tiyempo. Gusto mo na samahan kita na ipaalam sa kanya ang tungkol sa kalagayan mo? Hindi na po kailangan. Pero paano kung masaktan ka ni Edsel kapag nalaman niya ang totoo? Kilala ko po ang asawa ko. Marami man po kami hindi na pagkakasunduan pagdating sa maraming bagay. Sigurado naman po ako na kahit kailan, hindi niya ako kayang pagbuhatan ng kamay. Hindi niya ako sasaktan, Mami. O sige, ikaw ang bahala. Basta kapag kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Opo, Mami. Salamat po ulit. Ibababa ko po muna itong tawag para makapagluto na rin po ako ng hapunan namin ni Edsel. Okay, mag-iingat ka dyan, anak, ha? Bye! Bye po. Gulay na lang sigurong lulutuin ko para sa ulam namin mamayang hapunan. Sakto kasi marami pang gulay sa ref. Angelica! Nandito ka ba sa bahay? Oo, nandito ako. Ano yung hawak mo? Mga gulay na lulutuin ko para sa hapunan natin. Naku, huwag ka nang magluto. May dala akong pagkain. Lechon manok, saka may binili na rin akong kanin. Tapos bumili rin ako ng paborito mong kaning salad. Diyan sa Korean restaurant na nadaanan ko. Bakit parang ang dami naman ng mga binili mong pagkain? Siyempre, alam ko kasi na kailangan mong kumain ng marami.
Anong ibig mong sabihin? Ay, sorry. Nasira ko yata yung surprise mo para sa papalapit na birthday ko sa susunod na linggo. Ha? Nung isang araw kasi, may hinanap akong damit sa cabinet natin. Nagkataon na nakita ko yung 2 pregnancy test na nakatago roon. Parehong positive ang resulta. Ibig sabihin, masusundan na ang panganay natin, di ba? Ha? Oo. Oo, tama ka. Kaya nga sobrang natuwa talaga ako. Tapos alam mo ba, kinausap pa ako ng manager ko sa pinagtatrabahuan ko ngayon. Kapag naging maayos daw ang attendance at performance ko sa susunod na buwan, ire-regular na raw nila ako. Talaga? Magandang balita yan. Oo nga eh. Pakiramdam ko talaga, itong pangalawang anak natin ang magbibigay ng swerte sa buhay natin. Kaya nangako ako sa sarili ko na pagbubutihin ko na ang trabaho ko saka mas lalo kong gagampanan ng maigi lahat ng responsibilidad ko sa pamilya natin. Angelica, sorry sa mga naging kasalanan at pagkukulang ko sa iyo ha. Sorry kung madalas kitang nasisigawan noon at ilang beses pa ako nakapagbitaw ng masasakit na salita sa iyo. Huwag kang mag-alala, mula sa araw na to, pinapangako ko sa iyo, aayusin ko na ang lahat. Mula sa sarili ko hanggang sa pamilya nating 4. Papadudot sa 7 buwan na naging relasyon namin ni Ram. Wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro pagmamahalang. Sinasabihan niya ako ng matatamis at malalambing na mga salitang hindi ko naririnig noon sa asawa ko. Pinaramdam niya sa akin na maganda pa rin ako kahit na may anak na ako. Sa tuwing magkasama kami ay hindi niya hinahayaan na maglabas ako ng pera o mag-share sa mga nagastos para sa pagkain at pag-check-in namin sa motel. Ang sabi niya ay gusto niyang maiparamdam sa akin na espesyal ako sa bawat oras na magkasama kaming dalawa. Sa totoo lang, Papadudot, dumating ako sa punto na sobrang lumalim ang pagmamahal na nararamdaman ko noon para kay Ram. Dumating ako sa point na handa ko nang iwanan si Edsel para sa kanya. Nangarap na ako noon na isasama ko ang panganay kong anak para sa bagong buhay na bubuuin namin ni Ram. Lahat ng plano at pangarap ko ay sinang-ayunan niya. Kaya akala ko talaga ay tapat siya sa nararamdaman niya sa akin. Pero hindi pala. Dahil hindi niya pinanagutan ang naging anak namin. Bigla na lamang siyang nag-resign sa trabaho at bigla na lamang naglaho. Pero kasunod ng biglang pag-alis ni Ram sa buhay ko ay ang biglaan namang pagbabago ng asawa kong si Edsel. Tinupad niya ang pangako niya na babawi siya sa akin at sa anak namin. Nagbago talaga siya at naging mabuting asawa. Kaya naman hindi ko na nagawa pang sabihin sa kanya ang katotohanan. Na nagkaroon ako ng malaking kasalanan sa relasyon namin at hindi siya ang ama ng pangalawang anak ko. Ang bunso kong anak na sobra na rin niyang minahal. Papadudot, ilang taon na ang nakalipas pero hanggang sa mga oras na ito, ni minsan ay hindi ko sinubukan na sabihin kay Edsel ang katotohanan. Natatakot ako na baka kapag nalaman niya ay hiwalayan niya ako at masira ang masaya naming pamilya. Noong nakaraang buwan lang din ay nakatanggap ako ng message request sa Facebook mula kay Ram at sinasabi niya na gusto niyang makita ang anak niya. Gusto niyang kilalanin siya nito bilang ama. Kaya naman nahihirapan talaga ako sa sitwasyon ko at kung ano nga ba ang dapat kong gawin sa ngayon. Panahon na ba talaga para malaman ni Edsel ang totoo o mas dapat na itago ko na lamang yon sa kanya? Sana ay matulungan niyo ako sa problema ko. Hanggang dito na lamang po muna ang kwento ng buhay ko. Marami pong salamat sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. At pagpalain pa po ng husto ang lahat ng mga kabarangay at ang Barangay LS 97.1. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Angelica. Kapag nagmahal tayo ng sobra, marami tayong pwedeng magawa na hindi natin akalain na kaya pala nating gawin. Ganon din kapag nasaktan tayo ng isang tao.
makakagawa tayo ng bagay na daan para mabawasan ang sakit na nasa dibdib natin. Wala naman kasing perpektong tao at lahat tayo ay pwedeng magkamali. Kaya nga lang ang pagkakamali na nagawa mo, Angelica, sa iyong asawa ay hindi na magbabago pa. Nagbunga pa ito at nagkaroon kayo ng isang anak. Gasgas na ang kasabihan na walang lihim ang hindi nabubunyag. Kaya mas mabuti pa na malaman ng asawa mong si Edsel mula sa iyo ang buong katotohanan. Dahil pwede na mas masaktan siya kapag sa ibang tao niya pa yon nalaman. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.